Kabanata 511. Sa pub street ng Fourth Ring. Sa Nightcat Bar, isang malakas na lalaki ang sumampal sa bar counter. Ang bar counter na gawa sa makakapal na tabla ay nagkapira-piraso at gumuho sa kalahati. Paano mo mapangalagaan ang sarili mo? Mabangis ang mukha ni Kuya Dino. Mahigit sa 10 taon na akong nasa Jiangho, at walang sino man ang nang-ahas na magsalita ng bastos sa akin. Kaagad, lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at nagsabi sa isang nakakapuri na tono, "Kuya Dino, sinong lalaki ang napakawalang modo? Kukuha ako ng ilang kapatid para patayin siya." Humph! Hindi na kailangan. Gusto daw niya akong hanapin. Mapangasar na tumawa si Kuya Dino. Pagkarinig nito ay agad na nagtawanan ang iba. Ayaw niya talagang mamatay. How dare he came here to seek death? Tama. Sino dito ang hindi pa nakarinig ng pangalan ni Kuya Dino? How dare he come here in person? Pagod na ba siyang mabuhay? Nang matapos siyang magsalita ay may pumasok na binata mula sa pintuan. "Hoy, bata, hindi pa bukas. Gabi ka na bumalik," sigaw ng gatekeeper. Hindi tumigil ang binata at nagpatuloy sa paglalakad papasok. "Bingi ka ba? Sabi ko bawal kang pumasok ngayon." Humakbang ang gatekeeper at agresibong tumayo sa harapan niya. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo at malamig na tumingin sa kanya. "Nandito ako para hanapin si Kuya Dino. Bakit mo hinahanap ang kuya namin? Araw-araw busy ang kuya namin. May nakakakita ba sa kanya? Umalis ka." Itutulak na sana ng nakababatang kapatid si Lito palabas. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay si Lito, isang malakas na puwersa ang lumabas at pinalipad siya. Kaagad, 12-dosenang mga tao ang nagtipon sa paligid ng bar. "Anak, gusto mong manggulo?" Sinulyapan ni Lito ang mga taong ito. Lahat sila ay gangster sa kalye. Walang pakialam na sabi niya, "Ayokong makipag-away sa inyo. Hinahanap ko si Kuya Dino. Do you think you are a big shot? Abala ang kapatid namin. Kung may makikita kang pusa o aso, magiging abala ka." Labis na galit ang mga nakababatang kapatid. Nang marinig ang ingay doon, lumapit si Brother Dino na may dalang baso ng alak at sumulyap kay Lito. "Boy, magaling ka sa martial arts. Are you here to seek refuge with me? Okay, tatanggapin kita." Itinuro niya ang kanyang mga paa. "Lumuhad ka at yumuko sa akin. Tawagin mo akong kuya, at sasakupin kita sa hinaharap. Haha, masyado kang maraming iniisip." Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napakunot noo. Dumilim ang mukha ni Kuya Dino. "Kung gayon bakit mo ako pinuntahan?" Inihagis ni Lito ang itim na plastic bag sa kanyang kamay sa harap ni Brother Dino, na kumunat ang noo at tumingin sa paa, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Ito ang ulo ng driver sa bag. "Ikaw pala." Bumungad ang mga asul na ugat sa mukha ni Kuya Dino. Inihagis niya ang baso ng alak at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Halika, putulin niyo ang ulo ng bata." Pang! Sarado ang pinto ng bar, at pinalibutan ng 12-dosenang tao si Lito. Swoosh swoosh swoosh. Ang bawat isa ay naglabas ng kutsilyo mula sa kanilang mga baywang, at ang matalim na talim ay kumikislap ng malamig na liwanag. "Anak, ang lakas talaga ng loob mong pumunta sa amin. Sayang naman at malapit ka nang mamatay." Puno ng malungkot na ngiti ang mukha ni Kuya Dino. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang gumalaw si Lito. Gumalaw siya na parang ipoypo, at nagkaroon ng gulo sa eksena sa tunog ng paga. "Ang saber ko!" May sumigaw, at lahat ay nagulat nang makita na ang kutsilyo sa kanilang mga kamay ay napilipit sa isang twist. Sa pagkakataong ito, natakot ang lahat. Tao ba ang bilis at lakas na ito? Sa isang sandali, ang lahat ay sabay-sabay na umatras. Walang tao sa loob ng 5 metro mula kay Lito. "Ang dami mong basura." Medyo pangit din ang mukha ni Kuya Dino pero siya ang amo. Kung siya ay isang duwag, hindi siya makakapagtatag ng prestihiyo sa hinaharap. Naglabas siya ng baril sa kanyang baywang at itinutok kay Lito. "Anak, ang bilis mo talaga, pero mas mabilis ka ba sa bala? Lumuhod ka. I can make you die a better death." Naririnig mo ba ako? Akala niya ay matatakot si Lito na may hawak na baril. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsyong umiling siya. "Tama na. Putukan lang." Ang mga salitang ito ay bumulaga kay Brother Dino. May mga tao ba talagang hindi takot sa kamatayan? Okay, then go to death. Diretsyong hinayla ni Kuya Dino ang gatilyo. Pang! May nakakabinging putok ng baril. Inakala ng lahat na masasaksihan nila ang eksenang napunit ang ulo ni Lito.
Gayunpaman, sa sandaling pumutok ang bala, ang katawan ni Lito ay biglang sumabog na may malakas na panloob na lakas, na bumubuo ng isang bilog ng mga alon, at ang bilis ng bala ay nabawasan ng husto. Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay at hinawakan ang bala. Paano ito posible? Laking gulat ni Kuya Dino na halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Puno ng takot ang mukha niya. Magaling siya. Ito ba hinahanap mo? Binitawan ni Lito ang kanyang kamay. Sa isang kumalabog, isang bala ang nahulog sa sahig. Mapatla ang mukha ni Brother Dino, at nagsimula siyang manginig at lumuhad sa lupa. Big! Kuya, saan ka galing? Mahigit 10 taon na siyang nasa Jiangho at narinig niya ang mga alingaw-ngaw ng mga martial arts practitioner. Sinasabing ang ilang makapangyarihang martial arts practitioners ay hindi man lang natalo ang mga maiinit na armas tulad ng mga bala at kanyan. Ang gayong martial artist ay maaari pang lumaban sa isang hukbong may sapat na kagamitan gamit ang kanyang sariling lakas. Not to mention a bastos like him, even the supreme family in the capital city ay hindi maglalakas loob na guluhin siya. Bang bang bang! Sa pag-iisip nito, halos bumagsak si Brother Dino sa kanyang puso at mabilis na yumuko ng ilang ulit. Kuya, bulag ako at nasaktan kita. Please spare my life. Habang sinasabi niya ito ay napatingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya na kanina pa natulala. Anong ginagawa niyo? Lumuhad kayo. Matagal nang natakot ang mga nakababatang kapatid na lalaki. Nang marinig ito, agad silang lumuhad at yumuko. Guro, mangyaring iligtas ang aking buhay. Sa pagtingin sa mga taong nakaluhod sa lupa, ang ekspresyon ni Lito ay walang pakialam at ang kanyang posture ay tuwid. Para siyang mataas at makapangyarihang Diyos habang tinatanaw niya ang karamihan. Please spare your life. If you tell me, sino ang nag-utos sa iyo na saktan ako? Tumingin si Lito kay kapatid na Dino. Nanginginig si Kuya Dino. Hindi niya talaga masabi. Ang magkabilang panig ay malalaking boss na hindi niya kayang masaktan. Ngumiti si Lito at sinabi sa masamang tono, kung hindi mo sasabihin sa akin ang mga kahihinatnan, natatakot akong hindi mo ito makayanan. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ang malakas na pagpindot sa kanilang mga likod na parang isang malaking bato. Pinagpawisan si Brother Dino at mabilis na sinabi, sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo. Ito ang young master ng pamilya Gao. Inutusan ako ni Rudy Gao na gawin ito. Madalas siyang pumupunta sa bar para maglaro. Alam niya na mayroon akong mga negosyong ito. Nahanap niya ako ngayon at hiniling sa akin na gawin ito para sa iyo. Sinabi din niya na sa kapangyarihan ng Gao family, kahit na may mangyari, matutulungan niya kaming ayusin ito at hayaan niyang gawin ito. Malamig na ngumiti si Lito. Rudy Gao? Okay, iingatan ko. Pagkatapos noon, diretso niyang sinipa si Kuya Dino at humakbang palayo. Pagkaalis ni Lito, mabilis na kinuha ni Brother Dino ang kanyang mobile phone at sinabing, Hoy, young Master Gao, masamang balita. Si Lito ay isang martial arts practitioner. Hindi kami tugma sa kanya. Sa kabilang banda, nakaupo si Rudy sa isang lounge chair sa tabi ng swimming pool, ninanamnam ang masahe ng 2 bikini beauties. Nang marinig niya ito, napakunot ang noo niya at medyo nagulat. Hindi ko akalain na martial arts practitioner pala ang lalaking iyon. Gayunpaman, pagkatapos ay ngumiti siya ng mapang-asar. So what if he's a martial arts practitioner? He's only at the level of a spicy chicken. Talagang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Napakaraming masters ng Gao family ko. Paano tayo matatakot sa isang basurang tulad niya? Pagkatapos nito, ibinaba niya ang telepono, hinawakan ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig, at nagsimulang makipaglaro sa kanya. Kabanata 512. Umalis si Lito sa bar. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang hindi na kumpirma ang kanyang kaaway, tahimik siyang lumiko sa isang tahimik na eskinita. Nasaan siya? Mabilis na pumasok ang isang magandang figure, nalaman na wala na ang stalker. Isa itong dalagang nasa early 20s. Siya ay may makapal na kilay, malalaking mata, isang jade na ilong, at mapupulang labi. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng kahangahangang katwiran. Nakasuot siya ng masikip na black leather na damit at black leather na pantalon. Siya ay may malahalimaw na figure. Nakasuot siya ng isang pares ng boots at maikling buhok. Siya ay mukhang nakakapreskong at kabayanihan. Maya-maya lang, may kamay na nagabot sa hangin at humawak sa balikat niya. A sneak attack on me. Dream on. Napakabilis ng reaksyon ng dalaga. Sa isang mabilis na sipa, sumilip si Lito sa gilid. Laking gulat ni Lito na nagawa niyang iwasan ang palihim na pag-atake nito. Pambihira ang kakayahan ng babaeng ito. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Tinitigan ni Lito ang babae at nagtanong.
Itinaas ni Melinda ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib, mukhang superior. It's not convenient for me to reveal my identity to you. I can only tell you that I have the right to arrest you. Medyo nalito si Lito. Pulis ka. Hindi ako lumabag sa batas. Bakit mo ako hinuhuli? Kinuha ni Melinda ang kanyang mobile phone at nag-play ng video. Dapat pamilyar ka sa lugar na ito, diba? Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Lito nang makita niya ang nilalaman ng video. Ang video ay isang video na may nasusunog na Berdeng Lotus Tea House. Nasunog ang tea house na ito kahapon, at mahigit 100 tao ang namatay sa loob. Kinuha ko ang malapit na surveillance video. Noon, ikaw lang ang sumulpat malapit sa tea house. So, I suspect na may kinalaman ka sa kasong ito. Please come with me. Inilabas ni Melinda ang posos at akmang pusasan siya. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata at itinuro ang kalangitan. Tingnan mo, may lumilipad na baboy sa langit. Tumangala si Melinda nang walang malay. Sa segundong iyon, kumislap ang figure ni Lito at tumakbo siya palayo. Umiling si Lito habang tumatakbo. She can even succeed. I think she's a pig, diba? Noon lang natauhan si Melinda. Nagmadali siyang humabol, ngunit hindi na makita si Lito. How dare you lie to me? Don't let me see you again, or I'll make you suffer. Ipinadyak ni Melinda ang kanyang mga paa sa galit. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Senior Kuya. Isang mataray na boses ng lalaki ang nanggaling sa kabilang side. Melinda, nalaman ko na kung ano ang hiniling mong imbestigahan ko. May kakaiba sa Green Lotus Tea House na iyon. Dapat ito ay pugad ng Green Dragon Gang. Asher Dragon Gang. Tuwang-tuwang sumigaw si Melinda, iyan ang sinusubukang alisin ng Dragon Group. Hinahanap nila ang pinagtataguan nito sa kabisera nitong nakaraang taon. Hindi ko inaasahan na ito ang Green Lotus Tea House. Kasabay nito, may kakaibang iniisip sa kanyang puso. Kung talagang ang lalaking iyon ang naglabas ng galit ngayon lang, hindi lang siya lalabag sa batas, gagawa pa siya ng mabuti. Ano man ang mangyari, kailangan niyang hanapin siya at tanungin. By the way, senior brother, can you help me investigate someone? His name is Lito Argel. I'll send you the photo later. Sa kabilang banda, sinabi niya, oo, ang kaso na iniimbestigahan mo ay hindi isang maliit na bagay. Dapat kang mag-ingat. Nakuha ko. Binaba ni Melinda ang telepono nang may kumpiyansa sa kanyang magandang mukha. Hanggat natapos ko ang gawaing ito, maaari akong opisyal na sumali sa Dragon Group. Matapos maalis si Melinda, sumakay si Lito ng taxi papunta sa espesyal na lugar ng hotel para dumalo sa ikatlong anibersaryo ng hotel. Pagdating pa lang niya sa gate ng hotel ay may nakasalubong siyang kakilala. Lito, bakit ka nandito? Nagulat si Shansha nang makita si Lito. Sumama sa kanya si Bulldog Pang at ilang iba pang lalaki at babae. Isa itong 7-star na hotel sa kabiserang lungsod. Tanging mayayaman at makapangyarihang tao lamang ang maaaring makalabas at makapasok dito. Sa opinyon ni Shanshan, si Lito ay hindi kasing husay ng isang ordinaryong tao. Hindi siya qualified na pumunta dito. Bago makasagot si Lito, sinabi ni Shanshan, alam ko. Siguradong naghahanap ka ng trabaho, di ba? Hoy, ano bang pinagsasabi mo kahapon? Payag ka bang pumunta dito para magsilbi bilang isang waiter kaysa sa isang warehouse manager? Umiling si Shanshan. Pakiramdam niya ay napahiya lang si Lito, kaya tinanggihan niya ang trabaho kahapon bilang isang librarian. Nang makitang kinakausap niya ang sarili, hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Lito at dumiretso siya sa hotel. Boy, napakataas din ng requirements dito sa mga waiter. Si Bulldog, na nakatayo sa gilid, ay nagsabi sa medyo nandidiri na tono, kahit isang waiter ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 taon. Kaya mo ba iyon? Sumagot si Lito ng totoo, hindi. Haha, Cob-Eta ka lang yata maghuhugas. Naiinis na sabi ni Bulldog. Malamig na sinabi ni Lito, it's none of your business. Pagkatapos noon ay papasok na sana siya. Hoy, Lito, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Mabait si Bulldog na pinaalalahanan ka. Galit na pinigilan siya ni Shanshan. Sumulyap si Lito sa kanya at umiling. Hindi ko kailangan ng anumang payo. Galit na tinitigan siya ni Shanshan at saka bumaantong hininga. Saan ka galing? Sinabi ni Lito, Badok City, sa isang province. Puff! Agad na tinakpan ng grupo ng mga lalaki at babae ang kanilang mga bibig at nagtawanan. Probinsya pala iyon. Balita ko ang taon ng ekonomiya ay sa katapusan ng taon. Badok City. Hindi ko pa nga narinig. Biglang naunawaan ni Shanshan, at ang kanyang mga mata ay puno ng simpatiya para kay Lito.
Galing ka sa ganyang klaseng maliit na lugar. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa VIP hotel. Let me tell you, walang pwedeng mag-recruit ng tao dito. Bakit hindi mo ako mapakinggan? Tumingin si Shanshan kay Lito ng may pagkabigo. Sa pagkakataong ito, tumayo si Bulldog at buong pagmamalaking sinabi, gusto mong maghanap ng trabaho, hindi ba? Ang tito ko ang manager dito. Tatawagan ko siya. Nang marinig ito, lahat ng iba ay naiinggit. Ang maging isang manager dito ay isang pambihirang kaluwalhatian. Gayunpaman, nanatiling walang ekspresyon si Lito. Hindi na kailangan. Nadama ni Lito na si Ginang Garvey ay lubhang nababalisa. Gayunpaman, hinawakan siya ni Shanshan at galit na sinabi, masyadong masama ang ugali mo. Mabait si Bulldog. Okay lang kung hindi ka magpasalamat sa kanya, pero bakit ganyan ang ugali mo? Nagkunwaring mapagbigay si Bulldog at ikinaway ang kanyang kamay. Hindi ako makikipagtalo sa mga tao mula sa isang maliit na lugar. Pagkatapos noon, tumawag siya sa kanyang pangalawang tiyo. Maya-maya, may lumabas ang lalaking mala-manager. Pangalawang tiyo, siya po. Itinuro ni Bulldog si Lito. Bigyan mo na lang siya ng waiter or cleaner. Anyway, wala siyang magagawa. Si Bulldog ay sadyang sumigaw ng malakas, at ang grupo ng mga tao ay lalong tumitingin kay Lito. Ito ang nagpasaya kay Bulldog. Dahil masyadong binibigyang pansin ni Shanshan si Lito, nagseselos siya. Oo naman. Tumingin si manager pang kay Lito at saka tumawa. Gayunpaman, kailangan kong magbayad ng kabuoang 5,000. Kumunat ang noo ni Lito. Kailangan mo pang bayaran ang trabaho. Anong klaseng tuntunin ito? Ngumisi si manager pang. That's my rule. Let me tell you, kapag hindi mo ginawa, may malaking grupo na naghihintay para gawin ito. So you mean nag-aaman ka sa pera mag-isa? Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman ni boss? Malamig na ngumiti si Lito. Haha, boy, you talk too much nonsense. Pag hindi mo binigay, edi umalis ka. Naiinip na ngumuso si manager pang. Kabanata 513. Lito, mas mabuting bigyan mo siya ng pera. Napakaganda ng negosyo ng hotel. Kikita ka sa isang buwan. Sinubukan siyang hikayatin ni Shanshan. Sarcastic na sinabi ni Lito, bakit? Siya ay masyadong matako. Napaawang ang sulok ng bibig ni manager pang. Ang takaw ko. Anong mali? Kung may kakayahan ka, sabihin mo kay boss. Isang bulok na bansa. Bihira lang makakita ng isang mahirap na katulad niya, ang amo ng Golden Group bilang manager, sa isang dayuhang maharlikang pamilya. Pinandilatan ni Shanshan si Lito at umiling sa pagkabigo. Si Lito na ito ay talagang hindi marunong maging flexible. Hindi ito isang mahirap at malayong lugar. Ano ang hindi kailangan ng pera? Lito? Lito? Kung patuloy kang magiging matigas ang ulo, natatakot ako na maging problema ang pagkain, lalo pa ang pagkakaroon ng matatag na posisyon sa kabisera. Napabuntong hininga si Shanshan. Shanshan, don't care about him. He doesn't belong to the same world as US. Paano niya maiintindihan ang ibig mong sabihin? Malamig na sumangot si Bulldog. Naisip ito ni Shanshan at pumayag. Naramdaman na lang niya na napakabait na tao ni Lito, kaya hindi niya maiwasang tulungan siya. Ngunit ngayon tila ang taong ito ay ganap na walang silbi. Hindi alam ni Lito kung ano ang iniisip ni Shanshan, kaya dumiretso siya sa hotel. Tumigil ka, sinong nagpapasok sayo? Biglang sigaw ni manager pang. Ngumiti si Lito, mukhang naiinip. Bukas ang pinto ng hotel. Bakit hindi ako makapasok? Ito ay isang espesyal na hotel. Ang kabisera ay isang 7-star na hotel. Ang mga pumapasok dito ay pawang matataas na opisyal at marangal na tao. Hindi ito lugar para sa mga mabababang tao na papasok ng kusa. Mayabang na sabi ni manager pang na parang may tinitingnan. Nang marinig ito, hindi lang nagalit si Lito, natawa pa siya. Oh, wait for someone. Then can I ask kung may hinihintay ang boss mo, o sa iba? Siyempre, may hinihintay ako. Wala ka man lang karapatang dilaan ang sapatos ng amo. Ngumuso si manager pang at sinabi sa security guard, halika, nandito ang lalaking ito para manggulo at itaboy. Lumapit ang ilang security guard at susunggaban na sana si Lito, ngunit mabilis niya itong pinaalis. Nagbago ang mukha ni manager pang. Anak, masyado kang matapang. Kung istorbohin mo si Mrs. Garvey, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Nang makita ang eksenang ito, nagulat din si Shanshan at ang iba pa. Shanshan, masyadong walang isip ang lalaking ito. Diretsahan talaga niya tayong inatake. Mas mabuting umalis na tayo agad baka malagay tayo sa gulo. Isang kaibigan ni Shanshan ang humimok. Sumulyap si Shanshan kay Lito at umiling sa pagkabigo. Lito,
Lito, ginawa ko na ang lahat. Masyado kang makasarili. Pagkatapos nito, pumasok siya sa hotel kasama ang kanyang mga kaibigan, hindi pinapansin si Lito. Sa oras na ito, dumarami ang mga security guard na sumugod, handang turuan si Lito ng leksyon. Lalong nagyabang si Manager Pang. Brat, how dare you talk back to me? You're dead or disabled today. Maya-maya lang, huminto sa harap ng hotel ang isang marangyang sasakyan. Nang makita ang plaka, nagbago ang mukha ni Manager Pang. Agad siyang nagmukhang alipin at sabay na pinandilatan si Lito. Anak, nandito na si Mrs. Garvey. Tapos ka na ngayon. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Mr. Paul sa passenger seat at binuksan ang pinto sa likuran. Pagkatapos, bumaba mula sa likod ng kotse ang isang pares ng puting nyebe na mga binti. Pagkatapos, lumabas si Mrs. Garvey sa kotse. Nakasuot siya ng red fur cloak na isang Chinese-style white cheongsam. Ang kanyang baywang ay mahigpit na nakatali, at ang kanyang palda ay nakabuka, na nagpapakita ng kanyang balingkinitan ng mga binti, na nagpamukha sa kanya na kaaya-aya. Kasama ng kanyang mapusyaw na gininto ang kulot na buhok at asul na mga mata, siya ay kaakit-akit, marangal, at kaakit-akit. Tungkol naman sa mga security guard at manager Pang, bagamat natulala ay hindi sila naglakas loob na tumingin ng diretso kay Mrs. Garvey. Napayuko silang lahat. Mrs. Garvey, ako ang manager ng lobby ng hotel. Nagmamadaling nagpakilala si Manager Pang. Ang mga leader na mababa ang antas na tulad nila ay karaniwang hindi nagkaroon ng pagkakataong makipagkita kay Mrs. Garvey. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng ilang katanyagan. Kung kaya niyang makuha ang pabor ni Mrs. Garvey, malapit na siyang sumikat. Bahagyang tumango si Mrs. Garvey, pagkatapos ay inilibot ang kanyang tingin kay Lito at sa grupo ng mga security guard. Anong nangyari? Ang kanyang boses ay napakasarap pakinggan, ngunit ito ay puno ng hindi masisira na dignidad. Walang naglakas loob na mag-isip tungkol dito. Madam, it's not a big deal. May dumating na batang lalaki para manggulo. I'll ask the security guards to teach him a good lesson. Nagmamadaling sabi ni Manager Pang. Oh, nanggugulo. Sinulyapan ni Mrs. Garvey si Lito, na nagpakita ng nakakaantig ng ngiti. Dirdiretsong lumapit sa kanya si Lito, niyakap siya, at marahang tinapik ang likod niya. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Manager Pang at lahat ng security guard. Gusto na bang mamatay ng lalaking ito? Bastos, how dare you offend Mrs. Garvey? Someone come. Tuwang-tuwa si Manager Pang. Sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataong magtanghal. Gayunpaman. Tama na. Biglang nagsalita si Mrs. Garvey. Madam. Baka sa mukha ni Manager Pang ang gulat. Bakit hindi man lang nakaramdam ng galit si Mrs. Garvey? Kaibigan ko si Mr. Argel. Napatingin si Mrs. Garvey kay Lito, bakas ng pamumula ang mukha niya. Sa katunayan, dahil sa katayuan ni Lito, ang pagyakap sa kanya ay ang pinakamahalagang bagay, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya ito nagustuhan. Si Lito ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Hindi ba't normal lang na yakapin siya ng isang taga-kanluran? Isang kaibigan. Agad namutla ang mukha ni Manager Pang, at tumingin siya kay Lito ng may kasalanan. Ang tauna na ito ay talagang kaibigan ni Mrs. Garvey. Mrs. Garvey, may sasabihin ako tungkol sa manager mo. Sumulyap si Lito kay Manager Pang. Anong problema? Tanong ni Mrs. Garvey na medyo nakasimangot. Agad na lumapit si Manager Pang at lumuhad sa harap ni Lito. Little brother, let's talk about it. You can do whatever you want me to do. Huwag mong banggitin. Sinipa siya ni Lito. Manager Pang, hindi mo ba ako sinabihan kay boss ngayon lang? Ikinwento niya sa kanya kung paano humingi ng pera si Manager Pang. Hindi ako makapaniwalang may ganyan. Wala namang private charge sa VIP hotel, May. Agad na nagalit si Mrs. Garvey. Ang kasambahay, si May, ay humakbang at tumawag sa telepono. Hello, Personnel Department. Si Manager Pang ay tinanggal na. Dapat ayusin mo ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Manager Pang. Kung gaano karami ang nakolekta mo noon, tatawag tayo ng pulis at hayaan silang harapin ito. Mga lalaki, ilayo mo siya. Mabilis na kumilos ang mga security guard at kinaladkad ang natulala na si Manager Pang palayo. I regret it. I was wrong. Let me go. Napasigaw si Manager Pang. Nanghihinayang siya na hindi mabilang na beses niyang sinumpa ang kanyang pamangkin sa kanyang puso. Itong si Mr. Argel ay kaibigan ko at isa sa mga may-ari ng hotel. Mag-ingat ka. Kung may mga ngahas na manakit ulit sa kanya, umalis ka agad dito.
Nilaibat ng tingin ni Mrs. Garvey ang lahat sa marangal na paraan. Tumingin siya sa mga security guard sa sahig na binugbog ni Lito at sinabing, mga lalaki, pumunta na kayo at magbayad ng sweldo. Hindi nyo na kailangang pumunta bukas. Oo. Sa ilalim ng takot na mga tingin ng grupo ng mga security guard, sabay na pumasok sa hotel sina Lito at Mrs. Garvey. Kabanata 514. Madam, ngayon lang ako nasaktan ng sobra. Sabi ni Lito kay Ginang Garvey. Ngumiti si Mrs. Garvey na parang bulaklak. Binuksan niya ang isang mesla na maliit na pamaypay na gawa sa kahoy, tinakpan ang kanyang bibig, at nakangiting sinabi, Mr. Argel, ano ang sinasabi mo? Oo nga pala, may gustong makakita sa iyo. Sino ito? It's Mr. Miller, the president of the Medical Association. Laking gulat niya nang marinig na napagaling mo na si William. Kagabi, sumakay siya ng eroplano para makita ka. Tumanggo si Lito. Walang problema. Sumunod ka sa akin. Sa pangunguna ni Mrs. Garvey, pumunta si Lito sa isang marangyang reception room. Sa sofa ay nakaupo ang isang maputi ang buhok, ngunit masiglang dayuhang lalaki. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang malakatulong na dalaga. Mrs. Garvey. Agad na tumayo si Miller. Nandito ba ang doktor na nagpagaling kay William? Hindi napansin ni Miller na si Lito ay isang utusan lamang. Magsasalita pa lang si Mrs. Garvey, bumantong hininga ang dalaga sa tabi ni Miller. Mr. Miller, you really are too impulsive. The medical skills of the state are far behind ours. In my opinion, kahit napagaling niya si William, swerte lang siya. Huwag kang bastos. Tahol sa kanya ni Miller. Kung ang pinakanamumukod-tanging estudyante niya ang napakatalino sa medisina, kahit na sarkastikong kutsain niya ito, mapapag-alitan lang siya ni Miller. Haha, baka may misunderstandings tong babaeng te sa medical science. I don't know where you found out that we are a little behind. Ngumisi si Lito. Sinulyapan niya ito at sinabing, hindi ba? All the people in your country majored in medicine from the West, and all of them are our leftovers. Ang sinabi niya ay isang sampal lang para kay Lito, isang mamamayan. He chuckled and said, sa pagkakaalam ko, noong nag-aaral kami ng medisina, ang mga ninuno mo ay nakatira pa sa kuweba, umiinom ng hilaw na karne at umiinom ng dugo. Haha, hindi naman pwedeng pangkukulam yung gamot na sinasabi mo, di ba? Yung tipong pandaraya na nanlinlang ng tao, matatawag ding gamot. Nakakatuwa. Muntik na siyang magpakawala ng mapanuksong tawa. Gustong sumagot ni Lito, ngunit malungkot na sinabi ni Miller, Mrs. Garvey, hindi ba masyadong bastos ang inyong lingkod? Wala siyang karapatang magsalita dito. Medyo napahiya, pilit na ngumiti si Mrs. Garvey at sinabing, iyon. Siya ang little miracle working doctor na nagpagaling kay William, Lito Argel. Ano? Gulat na sabi ni na Miller at Lowe na sabay na tumitig kay Lito. Ito, isa itong doktor na gumagawa ng milagro. Halos humagalpak siya ng tawa. Ang taga-kanluran ay nagbigay ng higit na pansin sa dignidad, hitsura, at pananamit. Lalo na sa mga tulad nilang doktor, na kadalasang hindi pumupunta sa operating table, maayos ang pananamit at mga sikat na tatak. Sa unang tingin, nasa elite level na sila. Sa kabilang banda, si Lito ay nakasuot ng kaparehong estilo ng mga manggagawa sa construction site. Puti na ang jeans niya mula sa paglalaba. Nakasuot siya ng isang pares ng lalaki na nakaladkad sa kanyang mga paa na para siyang talunan. Sa harap ng kanilang pangungutya, mahinahong sinabi ni Lito, ano? Paano mo mahuhusgahan ang mga kasanayang medikal ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng isang tatak ng pangalan? Saka mo lang masasabi na siya ay napakagaling. Kailangan niyang matuto ng salita nila at alam niyang kabaligtaran ang pagsasalita niya. Biglang nagdilim ang mukha niya. Ikaw ay isang sinungaling, isang bulgar na sinungaling. Umiling din si Miller. Talagang binaygo siya nitong si Lito. Medyo nagsisisi siya na tinanggihan niya ang dalawang internasyonal na proyekto at tumakbo hanggang bayan niya. Gayunpaman, ito ay naging isang hindi mapagkakatiwalaang tao. Pero, pinagaling nga niya ang sakit ni William, at ginamit niya ang sinaunang paraan ng pagtatayo ng bansa. Lumapit si Mrs. Garvey para tulungan si Lito na palabas. Mrs. Garvey, baka niloko ka niya. Tiyak na gumana ang paggamot namin. Gumaling si William noong ginagamot niya ang pasyente, pero inalis niya itong resulta. Tiningnan niya si Lito ng may paghamak, na para bang nakatingin siya sa isang mapot na magnanakaw. Ito. Imposible. Hindi naniwala si Mrs. Garvey. She needed to say, Madam, let me ask you, napakasimple ba ng treatment process niya? Gumamit ba siya ng ilang tila misteryosong pamamaraan na hindi mo maintindihan?
At pagkatapos noon, humingi siya ng malaking halaga ng reward mula sa iyo. Tumango si Mrs. Garvey. Oo. Tinapik lang ni Lito ang kanyang dibdib at gumaling ang katawan ni William. At pagkatapos ng paggamot, hiningi ni Lito ang kalahati ng bahagi ng VIP hotel na talagang malaking gantimpala. Tama. This is a typical deception with witchcraft. Madam, I think you can call the police and arrest this liar. Itinuro niya si Lito, ang kanyang mukha ay puno ng katwiran. Lito, sinungaling ka ba talaga? Nang marinig ang mga salitang ito, nag-alinlangan din si Mrs. Garvey. Habang iniisip niya iyon, mas kakaiba ang nararamdaman niya. Sa harap ng kanilang mga pagdududa, hindi nagpanik si Lito. Ha. Bigla siyang tumawa ng malakas. Ouch! Nakakatuwa naman. Kumunat ang noo niya at sinabing, anong tinatawa-tawa mo? Malapit ka na bang maging preso? Masaya ka ba ng ganito? Sa wakas ay tumigil sa pagtawa si Lito, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at sinabing, tinatawanan ko kayo. Kami. Bakit mo kami tinatawanan? Kailangan niyang sumimangot. Ngumiti si Lito at seryosong sinabi, natatawa ako sa inyong mga makasarili na mga kanluranin. Sa tingin ninyo ay pinagkadalubhasaan ninyo ang pinaka-advanced na medikal na kasanayan. Sa katunayan, hindi mo pa naaabot ang mga hangganan ng medisina, ngunit ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Anong biro? Napaawang ang sulok ng kanyang bibig, at nilingon niya si Mrs. Garvey. Madam, bilasan mo at tumawag ng pulis. Hindi natin hahayaang makawala ang ganyang kasuklam-suklam na sinungaling. Tumingin siya kay Lito, pagkatapos ay kinalo at Miller, na parehong tumango sa kanya. I'm sorry, Lito. Sa tingin ko ay mas mabuti para sa pulis na malaman ito. Lumapit si Mrs. Garvey sa telepono at tatawag na sana ng pulis. Maya-maya lang ay nag-ring ang phone niya at agad niya itong kinuha. Anong sabi mo? Okay, I got it. Nang marinig ang tawag sa telepono, nagbago ang mukha ni May. Mabilis niyang sinabi kay Mrs. Garvey, Madam, ang diplomatic officer ng taga-ibang bansa ay biglang nahimete sa opisina ng King's Hotel. Wala siyang malay. Bahagyang nagbago ang tingin sa mukha ni Mrs. Garvey. Agad niyang binitawan ang pagkakahawak sa microphone at tumingin kay Miller. Mr. Miller, pwede ba? Tumango si Miller. Siyempre, hindi ako sinungaling. Isa akong tunay na doktor. Habang nagsasalita siya, sinasadya ni Miller na sumulyap kay Lito. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay partikular na halata. Si Lito ay isang sinungaling, at hindi siya may kukumpara sa kanya. Okay, let's go. Hindi pinapansin si Lito, nagmamadaling inakay ni Mrs. Garvey sina Miller at Harry sa opisina ng hari. Bahagyang ngumiti si Lito at sumunod. Sa napakagandang bulwagan ng hari, may orihinal na masiglang bola, ngunit ang biglaang pagbagsak ng ambasador ay nagpatigil sa bola at naging isang shock. Nagtipon-tipon ang mga lalaki at babae na maayos ang pananamit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lahat, tumabi kayo. Mr. Miller is here. Pinaghiwalay niya ang mga tao at sumigaw ng malakas. Miller. Yung English doctor na mataas ang boses. Siya raw ang presidente ng Medical Association with the highest medical skills since its establishment. That's great. Mukhang may iligtas na si Mr. Ambassador. Nakilala ng lahat si Miller, at lahat sila ay nagsimulang magsaya. Sa kanyang papuri, humakbang si Miller papunta sa Ambassador, tumingkayad, at sinimulang suriin ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nako, kung husgahan ang kalagayan niya, malamang na inatake siya sa utak o sa puso. Kailangan ko siyang ipadala sa ospital para maoperahan sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga ang katabi niya. This is the suburbs. Kahit ipadala natin sa pinakamalapit na ospital, I'm afraid it will take half an hour. Kalahating oras. Huli na yan. Umiling si Miller. Halos mabulunan ng luha ang katabi niyang babae. Humakbang siya at hinawakan ang braso ni Miller. Doctor, please save my husband. Isa kang sikat na doktor na naninirahan sa mundo. Dapat may paraan. Mariin na umiling si Miller. This isn't my problem. I can't do anything without surgery tools and an examination machine. Mas mabuting mag-sorry ka. Nang marinig ito, halos himeteyan ang asawa ng diplomatic ambassador, at naawa din ang mga tao sa paligid niya. Kung tutuusin, bata pa ang diplomatic ambassador, at sayang ang pag-alis ng ganito. Hayaan mo akong subukan. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating. Itinabi ni Lito ang karamihan at lumakad. Hoy! Sinungaling ka, how dare you follow me? Pinandilatan siya nito at galit na sinabi. Kaya mo ba talagang iligtas ang asawa ko?
Ang asawa ng diplomatikong ambasador ay tila nakahawak sa kanyang nagel iligtas buhay habang nakatingin kay Lito ng may pananabik. Sinulyapan ni Lito ang diplomatic ambassador at tumango. Oo. Madam, huwag po kayong makinig sa kanya. This guy is a 100% liar. Kailangan niyang sumigaw ng malakas. Agad na nagkaroon ng usapan sa paligid. No, I'm willing to let him give it a try. Anyway, wala kang choice. I can't just watch my husband die without doing anything, di ba? Masungit na sabi ng asawa ng diplomatic ambassador. Si Miller Osilo ay hindi makatugon sa mga salitang ito. Kung tutuusin, may sense ang sinabi niya. Kabanata 515. Sir, iligtas niyo po ang asawa ko. Ang asawa ng diplomatikong ambasador ay balisang tumingin kay Lito. Tumango si Lito, dirdiretsong naglakad, at tumingkayad para tingnan ang kalagayan ng diplomatic ambassador. Haha, umarte. Kinailangan niyang iikot ang mga mata sa kanya. Sir, nag-aalalang tanong ng asawa ng ambasador. Ngumiti si Lito. Don't worry, madam. Magiging maayos din ang asawa mo. Lito, sigurado ka bang mapapagaling mo siya? Nag-walk out si Mrs. Garvey, mukhang nag-aalala. Ang pagkakakilanlan ng diplomatic ambassador ay hindi karaniwan. Kung may nangyaring mali sa hotel, kung hindi ito mapangasiwaan ng maayos, malaki ang posibilidad na mauwi ito sa mga pampulitikang kaganapan. Ang resultang ito ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng sinuman. Oo, kaya ko. Matiyagang sumagot si Lito. Mrs. Garvey, huwag kang maniwala sa kanya. Itong lalaking ito ay isang tusong sinungaling. Pero sa pagkakataong ito, natatakot akong matalo siya. Kailangan niyang ipaalala. Sinulyapan ni Lito ang babae na may malamig na tingin. Ang banyagang babaeng ito ay masyadong makasarili kaya't muli niya itong sinisiraan. Bigla siyang nagsalita ng malakas, I dare to say this. If anything happened to the ambassador, I will bear the responsibility alone. Sa pamamagitan nito, inilibot niya ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang nakakalokong ngiti. Gayunpaman, paano kung gamutin ko ang ambassador? Iyon ay ganap na imposible. Matigas niyang sinabi, kung mailigtas mo siya, sasamahan kita sa isang gabi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang karamihan ay napuno ng mga buntong hininga. Kahit na siya ay may masamang ugali at isang malamig na ugali, siya rin ay isang bihirang kagandahan. Siya ay may isang matangkad na figure, pinong mga tampok ng mukha, at puting nyebe na balat. Ito ay nagpagulong sa imahinasyon ng ilang lalaki at sila ay sumipol. Gayunpaman, hindi siya nagpanik. Dahil sigurado siyang sinungaling si Lito at hindi niya kayang iligtas ang ambasador. Hindi masama. Tiningnan ni Lito ang babae pataas at pababa at ngumiti ng makahulugan. Okay, huwag mo nang babalikan ang iyong salita. Pagkatapos nito, kumuha siya ng pilak na karayom at ipinasok sa acupuncture point ng ulo ng ambasador. Nang makita ito, nagpalitan ng tingin sina Miller at Lowe, pagkatapos ay umiling. Sure enough, ang mga bagay na ito ay pareho pa rin. Mga pekeng, walang kwentang kulam. Gayunpaman, nang matapos silang magsalita, biglang umubo ang diplomatic ambassador at iminulat ang kanyang mga mata. Anong nangyari sa akin? Natigilan ang lahat. Maaga siyang nagising. Mahal. Tuwang-tuwang sumugod si Mrs. Ambassador at niyakap ang ambassador. Mahal, nahimatay ka lang. Ang batang ginoong ito ang nagligtas sa iyo. Tiningnan ni Madam Ambassador si Lito na may walang katulad na pasasalamat, at pagkatapos ay tumingin kay Miller at Lowe nang may paghamak. Siya ay higit na maaasahan kaysa sa ilang mga tinatawag na sikat na doktor. Siya ay isang mahusay na doktor na may pananagutan at may mahusay na mga kasanayan sa medikal. Ngunit ang iba ay sinisiraan lamang ang iba. Wala silang gaanong kakayahan. Nang marinig ang matatalas na salita ni Madam Ambassador, namula ang mukha ni na Miller at Lowe. Kaibigan, maraming salamat. Ano ang pangalan mo? Tumayo ang ambassador at tumingin kay Lito. My name is Lito Argel. You're welcome. Isa akong local medicine practitioner. Tungkulin kong gamutin at iligtas ang mga tao. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabi sa hindi mapagkumbaba o mayabang na tono. Well, okay. Narinig ko na ang tungkol sa mahika ng local medicine dati. Ngayon, nakita ko sa wakas kung gaano ito kalakas. Tumango ang ambassador bilang pagsang-ayon. Ngumiti si Lito, umiling, at nagsabi, sa kasamaang palad, mayroon pa ring mga kanluranin na nag-iisip na ang ng tradisyonal na panggagamot ay pangkukulam at sinungaling. Habang nagsasalita siya, sinadya o hindi niya sinasadyang sumulyap kina Miller at Lowe. Oh, may ganyang tao.
Sumimangot ang ambasador at malamig na sinabi, ang mga taong iyon ay mga pulako lamang sa ilalim ng balon. Mga bulag sila. Lito, hindi mo kailangang isapuso ito. Ang mga taong iyon ay iiwanan ng panahon. Habang papalapit ng papalapit ang komunikasyon sa mundo, naniniwala ako na parami ng parami ang makukumbansi sa kagandahan ng tradisyonal na gamot. Ang mga salita ng embahador ay parang paghampas sa mukha ni Lo at Miller. Napuno ng sama ng loob ang dalawa, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Maayos naman ang diplomatic ambassador, at nagpatuloy ang piging. Si Lito ay hiniling na manatili sa likuran ng embahador upang dumalo sa piging. Lito, ito ang business card ko. Personal number ko ang nakalagay. Kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, huwag kang maging magalang sa akin at makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Iniabot ng ambassador ang isang Lockery business card kay Lito. Nakita ni Lito ang pangalan sa business card. Ito ay isang string ng mga pangalan sa Ingles, at pagkatapos ay casual niyang inilagay ang business card sa kanyang bulsa. Sa gilid, nang makita ito ni Mrs. Garvey, ang kanyang magandang asol na mga mata ay kumislap ng kakaiba, nagninangas na liwanag. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit napakalinaw niya na ang pagkakakilanlan ng diplomatikong ambasador na ito ay hindi simple. Ang pamilya sa likod niya ang namamahala sa buhay ng mga nangungunang miyembro. Maraming mayayaman at kilalang tao sa mundo ang gustong magpabor sa kanya, kahit na kailangan nilang magbayad ng malaking pera. Ngayon, sa kanyang mga kasanayang medikal, ang batang ito ay nanalo ng pabor ng isang karaniwang tao. Napakaswerte niya. Mukhang hindi ko mabitawan ang pagbabantay ko sa kanya. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Mrs. Garvey ang 2 baso ng red wine at magiliw na naglakad papunta kay Lito. Come on. Let me propose a toast to you as an apology. Hindi dapat ako nagduda sa'yo ngayon lang. Ngumiti ng kaakit-akit si Mrs. Garvey, saka iniangat ang ulo at ininom ang lahat ng red wine sa kanyang tasa. Marahil ay dahil sa sobrang bilis niyang uminom, isang patak ng red wine ang dumaloy mula sa gilid ng kanyang bibig, kasama ang kanyang baba at leeg, at hindi pumasok sa kwelyo ng Cheongsam. Ang kanyang puti niebe na balat at pulang alak ay lubos na nakakaimpluwensya. Nakatingin sa kawalan si Lito, ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan ay nag-iinit ng walang dahilan. Sinasabi na ang pinakamagagandang edad ng isang babae ay hindi sa kanyang kabataan, ngunit sa kanyang unang bahagi ng 30. Sa oras na ito, ang babae ay tulad ng isang hinog na prutas, na naglalabas ng isang malakas na halimuyak ng prutas. Siya ay kumagit, at ang katas ay puno at matamis. Para naman kay Mrs. Garvey, siya ang pinakamagandang kinatawan ng kanyang edad. Siya ay lubhang kaakit-akit. Mabilis na humigop ng alak si Lito para pakalmayan ang sarili. Dahil sa laki ng maalab na tingin ni Lito, namula ang mukha ni Mrs. Garvey. Yumuko siya at umalis. Sa oras na ito, napansin ni Lito ang mga tao sa gilid. Nandito ka pa ba, naghihintay ng isang gabing masaya kasama ako? Kalahating biro na sabi ni Lito. Namula ang mukha niya, nahihiya at inis. Tumahimik ka. Ano ba miss, yan ang sabi mo sa sarili mo. Lahat ng naruroon ay pwedeng sumaksi. Gusto mo bang sirain ang iyong pangako? Nakangiting sabi ni Lito. Gusto mo akong hawakan. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Para sa kanya, si Lito ay parang pulaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Huwag kang bastos. Lumapit si Miller sa kanya, pinagalitan siya ng mahigpit. Guru, ang taong ito ay masyadong kasuklam-suklam. She pouted at sinabi. Umiling si Miller, pagkatapos ay tumingin kay Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at paghingi ng tawad. Lito, humihingi ako ng paumanhin sa aking dating saloobin. Kailangan kong aminin na ang tradisyonal na gamot ay may mga kakaibang punto. Masyado akong walang karanasan. Ang kabilang partido ay taos-pusong humingi ng tawad, at si Lito ay hindi ang uri ng tao na hindi ito pakakawalan, kaya ikinaaway niya ang kanyang kamay. Hindi bale. Hindi ko isinasa puso. Sana lang na ikaw, isang babaeng estudyante, ay magkaroon ng magagandang salita sa hinaharap at huwag nang saktan ang tradisyonal na gamot. It has been black enough. Kabanata 516. Nang marinig kung gaano magpakumbaba si Lito, lalo pang sinisi ni Miller ang kanyang sarili. Lito, kung ayaw mo, pwede mo ba kaming turuan ng local medicine? Tumingin si Miller kay Lito na may maningning na mga mata at sinabing may pananibik, nasaksihan ko lang ang mahika ng tradisyonal na gamot. Sa palagay ko kung pagsasamahin ang tradisyonal na gamot at gamot sa kanluran, magkakaroon ng mas kahangahangang mga reaksyong kemikal. Nag-iisip na tumango si Lito. Yun nga ang naisip ko. Ang galing. Itinulak ni Miller ang bata ng direkta sa harap ni Lito. Miss Lowe?
Bilasan mo at kilalanin mo siya bilang iyong master. Sa sandaling sinabi niya iyon, si Lito at ang dalawa pa ay natigilan. Guro. Ayaw niyang kilalanin ang nakakainis na lalaki na ito bilang kanyang guro. Tumawa si Miller habang ipinaliwanag niya, alam ko na sa iyong bansa, kung gusto mong matuto ng isang bagay mula sa isang tao, kailangan mo munang kilalanin ang isang tao bilang iyong master bago matuto. Kaya't gusto kong ikaw ang aking master. Tumingin siya at sinabing, well, huwag kang magkusa. Sa level ni Lito, maswerte kang maging disipulo niya. Ubo-ubo, kung gayon. Mr. Miller, hindi muna ako tatanggap ng kahit na sinong disipulo. Awkward na sabi ni Lito. Hindi dahil sa hindi siya tumatanggap ng kahit na sinong alagad, ngunit ang banyagang babaeng ito ay masyadong masungit sa kultura ng estado. Hindi niya naabot ang pamantayan para sa kanya na tumanggap ng mga alagad. Natigilan siya at tinuro ang sarili. Ayaw mo akong tanggapin. Haha, kalokohan. Ano bang problema mo? Hindi naman pwedeng may sakit ka sa pag-iisip, di ba? Hindi tama na tanggapin mo ako, hindi rin tama na hindi mo ako tanggapin. Hindi nakaimik si Lito. Sabi niya na may galit, ikaw ang may sakit sa pag-iisip. Hindi ka karapat-dapat na tumanggi sa akin. Ako ang estudyanteng may pinakamataas na pangkalahatang pagganap sa kasaysayan ng medikal na kolehiyo. Sa pagtingin sa kanyang superior na anyo, si Lito ay nagkaroon ng salpok na idiin siya sa kanyang mga tuhod at sampelan. Lito, bigyan mo ako ng mukha. Pilit na nagmamakaawa si Miller. Bilang presidente ng Medical Association, hindi niya pinangarap na balang araw, magiging napakakumbaba at mapagpakumbaba siya sa isang binata. Okay, I'll take her as my student for the time being. Kung ano ang kaya niyang gawin, depende sa talent niya. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang presidente ng Medical Association. Hindi nararapat para kay Lito na hindi magbigay ng mukha sa kanya. Miss Lowe, bilasan mo at magpasalamat kay Lito. Tuwang-tuwa si Miller. Ngumuso siya at hindi nang ahas na suwayan ng personal ang guro, kaya kinailangan niyang magpanggap na masunurin at sinabi kay Lito, salamat. Ikaw ang aking guro. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Pagkatapos noon, iniwan ni Lito ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kina Miller at Lowe, at umalis siya. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya sa bulwagan ng hari, nakasalubong niya ang isang kakilala. Bakit ka nandito? Nagkataong dumaan sina Boldog at Shanshan, kaya laking gulat nila nang makita si Lito. Bago pa makapagsalita si Lito, biglang naintindihan ni Boldog. Oh, I see. Waiter ka na ngayon. Umiling si Lito at aalis na sana. Stop. Waiter ka lang. Anong ugali mo? Customer ako dito. Ang reaksyon ni Lito ay labis na ikinalungkot ni Boldog, at nagplano siyang turuan siya ng leksyon. Sino ka? It's none of my business. Ngumisi si Lito. How dare you scold me? Dumilim ang mukha ni Boldog, at may malisyosong ngiti nitong sinabi, bago ka lang dito, kaya hindi mo alam ang rules ng special hotel. Basta ang request ng customer, dapat sundin ng waiter. Bigla niyang itinaas ang paa niya at tinapakan ang mga hakbang sa tabi niya. Madumi ang sapatos ko. Linisan mo at panasan mo gamit ang manggas mo. Kumunat ang noo ni Lito. Paulit-ulit na naghahanap ng gulo si Boldog sa kanya. Siya ay tunay na kasuklam-suklam. Umalis ka. Naglabas ng salita si Lito at malamig na tumingin sa kanya. Huwag mong subukang hamanin ang aking pasensya ng paulit-ulit, kung hindi, magsisi ka. Lito. Lumapit si Shanshan at hinayla siya. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Hindi sinasadya ni Boldog na pahirapan ka. Magmakaawa ka lang sa kanya. Tumawa si Lito. This isn't deliberately making things difficult for me. What do you mean by intentional? Gusto mo ba talagang ipatong ang paa mo sa ulo ko? Hoy, may kumpanya ang pamilya ni Boldog na may mahigit 100 million assets. Hindi ka ka-level sa kanya. Bakit ba ang kulit mo? Umiling si Shanshan. Mayroon kang isang mahirap na buhay, ngunit ang iyong vanity ay masyadong malakas. Ito ay hindi mabuti para sa iyo sa lahat. Kawawa naman ang buhay. Masyado pang maaga ang sinabi mo. Hindi mo nga ako kilala eh. Tumawa ng mapanukso si Lito. Gayunpaman, nakita ni Shanshan ang kanyang ekspresyon at nagpakita pa ng kaunting awa. I don't need to know you. Iyong pananamit, itsura, at pag-uugali ay naipaliwanag na ang lahat. Mabilis na humingi ng tawad kay Boldog. Hindi kanya pahihirapan. Naisip ni Shanshan na siya ay mabait. Ngumisi si Lito. Sino siya sa tingin niya? Humihingi ako ng tawad sa kanya. Well, ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Galit na galit si Boldog at dumura sa lupa.
I changed my mind. You don't have to wipe your shoes. Dilaan mo ng malinis ang laway sa sahig. Bulldog, hindi ba ito masyadong malupit? Bahagyang kumunat ang noo ni Shanshan. Tumingin si Bulldog sa kanya. What's wrong? Tatayo ka ba sa panig ng talunan na yan? Ako. Nag-alinlangan sandali si Shanshan at sa wakas ay naglakad sa likod ni Bulldog. Ang pagpili na ito ay hindi mahirap para sa kanya. Si Bulldog ay isang katutubong ng kabisera, at ang kanyang mga ari-arian ng pamilya ay higit sa 100 milyon. Bagamat hindi masamang tingnan si Lito, siya ay isang manggagawa lamang mula sa isang maliit na lungsod. Hindi man lang siya may kumpara kay Bulldog. Sa pagkakataong ito, lalo pang naging proud si Bulldog at tumingin kay Lito ng mapanukso. Ikaw Bumpkin, anong karapatan mong kausapin ako? Sa kapangyarihan ng pamilya ko, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pumatay ng langgam. Tinuro niya ang sahig. Bilasan mo lumuhad ka para dilaan mo ng malinis ang sahig, baka hindi ka makaalis. Lahat ng iba ay nakatingin kay Lito. Ang ilan ay nakikiramay, habang ang iba naman ay tila malamig habang naghihintay na makita siyang gumawa ng kalokohan. 2 hakbang pasulong si Lito. Tuwang-tuwa si Bulldog na akala niya ay luluhod na talaga siya at ipagpapatuloy pa niya itong ipahiya. Pak! Isang malakas at malinaw na tunog. 5 pulang fingerprint ang lumabas sa mukha ni Bulldog. Bastos, talunin mo ako. Pinanlakihan ni Bulldog ang kanyang mga mata, tinakpan ang kanyang mukha, at umungol ng galit. Sinaktan kita. Aba, tignan mo, hindi ka pa nag-e-enjoy diba? Ngumisi si Lito. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, kumidlat at binigyan ng isa pang sampal si Bulldog. Kaw! Ang bibig ni Bulldog ay puno ng dugo, at ang kanyang mga ngipin sa harap ay natanggal. Ikaw! Papatayin kita ngayon! Itinuro ni Bulldog si Lito at nagngangalit sa galit. Agad niyang tinawagan ang kanyang tiyuhin. Tito, binugbog ako. Bilasan mo at ayusin mo ang mga tauhan mo para ipaghiganti ako. Gayunpaman, sa kabilang dulo ng telepono, biglang sumigaw si Manager Pang, You little bastos, I haven't even get even with you. Ikaw ang nagpatanggal sa akin ng trabaho. Sino ang naprovoke mo? Ano? Natigilan si Bulldog. Sinulyapan niya si Lito at sinabing masama, Tito, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Isa lang siyang hatek mula sa ibang bansa. Paano kanya nagawang mawalan ng trabaho? Sa sandaling ito, biglang sumulpot ang isang grupo ng malalakas na security guard at pinalibutan sila. Isang matangkad at tuwid na figure ang lumapit at mahinahong nagsabi, Ako ang kasambahay ni Mrs. Garvey, at ako ang Vice President ng VIP Hotel. I'm very sorry to have caused you trouble. There's no need to stand on ceremony, Mr. Savage. Mabilis na kumuha ng taong bubugbog sa ignorante na asong ito. Malamig na sabi ni Bulldog. Gayunpaman, para siyang tulala na nakatingin, lumingon siya kay Lito. Mr. Argel, anong gagawin mo sa mga taong ito? Bubugbugin mo ba sila at itatapon mo? Kabanata 517. Ang kanyang mga salita ay parang bombang itinapon sa karamihan. Sa una, nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan, at pagkatapos ay ang lahat ay sumambulat sa kaguluhan. What is this? Kausap ba niya itong talunan? Nagkagulo ang mga tao. Maging sina Bulldog, Shanshan, at iba pa ay natigilan. Mr. Savage, I think you've made a mistake. This guy is a waiter at your hotel, and I'm the guest. Malungkot na sabi ni Bulldog. Tumango naman ang iba sa pag-aakalang nagkamali si Mr. Savage. Gayunpaman. Hindi ako nagkakamali, at alam ko ang sinasabi ko. Sa malamig na tawa, lumingon siya kay Lito. Mr. Lito Argel is a distinguished guest of Mrs. Garvey. Kahit sinong hindi gumagalang sa kanya ay magiging walang galang sa kay Mrs. Garvey. We won't sit by. Ano? Kilala niya si Mrs. Garvey. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bulldog. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Lito, tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Bilang isang kilalang maharlika sa Inglaterra, bagaman karamihan sa kanyang mga kapangyarihan ay nasa Inglaterra, hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap upang makitungo sa isang ordinaryong mayayamang tao mula sa isang malaking bansa. Matiim na tinitigan ni Bulldog si Lito. Hindi niya talaga akalain na lalapit ang country bumpkin na ito kay Mrs. Garvey. No wonder sobrang yabang niya. Pero hindi mahalaga. Ang isang tunay na lalaki ay kayang gawin ang lahat ng gusto niya. Marami akong pagkakataon para guluhin siya sa hinaharap. Haha, misunderstanding lang lahat. Ang mukha ni Bulldog ay parang puwit ng monkey son. Mabilis itong nagbago kaya puno ng ngiti ang mukha niya. Natatawang sabi niya, malapit na akong maglaro ngayon. Aalis na ako. Tumigil ka.
Biglang nagsalita si Lito, na kanina pa tahimik. Huminto si Bulldog at sinabing may peking ngiti, anong problema, Kuya Lito? Nakahanap ng upuan si Lito at umupo. Malumanay niyang pinag-cross ang kanyang mga paa at itinuro ang plema sa lupa. Malinaw na sinabi ng hotel na bawal kang dumura kung gusto mo. Ano ang dapat nating gawin kung madumihan mo ang sahig? Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Bulldog, at pakiramdam niya ay naghuhukay siya ng butas para sa sarili. Huminga siya ng malalim at nakangiting sabi, pupunasan ko. Habang nagsasalita siya, lalakad na sana siya. I'm afraid it can't wipe clean. Mas mabuting dilaan mo. Sabi ni Lito na may mahinang ngiti. Tuluyan ang nagdilim ang mukha ni Bulldog. Hindi ba ito ang linya niya? Ngayon ay sinampal siya pabalik ni Lito. Ako. Ito. Namula ang mukha ni Bulldog habang pinagmamasdan ang kalahating tuyong plema sa sahig. Pakiramdam niya ay sumasakit ang tiyan niya. Ngumiti si Lito. Natural sa iyo ang niluwa na ito at dilaan mo pabalik. Bilisan mo, huwag mo nang sayangin ang oras ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, direktang pinalibutan ng grupo ng mga security guard si Bulldog na handang kumilos anumang oras. Naikuyong ni Bulldog ang kanyang mga kamao at lumuhod. Nang makita nila ang eksenang ito, lahat ng tao sa kanilang paligid ay nakaramdam ng pagkasuklam, habang ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang magsuka. Sa sandaling dilaan ni Bulldog ang sahig at tumayo, gamulong ang kanyang tiyan at dumiretso siya sa banyo. Nakahanda na ring umalis ang mga kaibigan niyang kasama niya na may alikabok sa mukha. Si Shanshan lang ang naglakad patungo kay Lito. Lito, sa tingin mo ba napakasarap umasa sa isang babae mula sa Timog Asya bilang tagapagtaguyod? Mas mabuting umasa sa iyong sarili kaysa sa iba. Hindi mo kailanman mauunawaan ang katotohanan ito. Napabuntong hininga si Shanshan. Walang pakialam na sinabi ni Lito, sinabi ko na sa iyo. Hindi mo talaga ako kilala. I don't need to understand. Malawak na ang pananaw mo mula pa noong bata ka. Hindi mo kasalanan iyon. Sana lang ay makinig ka sa mga payo ng ibang tao. Tumingin si Shanshan kay Lito, kumikislap ang kanyang magagandang mata. Siya ay maaaring ituring na isang kagandahan. Maaaring mayroon siyang kagandahan sa mga ordinaryong lalaki. Gayunpaman, sa mga mata ni Lito, ang kanyang kagandahan ay hindi sapat upang maging sanhi ng pagkagulo sa kanyang puso. Kung ikukumpara kina Sunshine, Joanne, Yangtze, at sa iba pa, si Shanshan ay parang isang Diyos ang makasarili na walang anumang katangian, na naging dahilan upang gusto niyang tumawa. I don't need your advice. Please give way. Walang pakialam na sumagot si Lito, tumayo, at umalis. Ikaw. Galit na galit si Shanshan kaya nilaibot niya ang kanyang mga mata kay Lito. Nang bumalik si Lito sa kumpanya ni Yangtze, nalaman niyang maaga itong umalis sa trabaho. Kumunat ang noo niya at agad na tinawagan si Yangtze. Umuwi ka muna. Lalabas ako para mag-party kasama ang mga kaklase ko. Naiinip na sabi ni Yangtze. You can't go alone. Sabihin mo sa akin ang address ng party. Pupunta ako dyan ngayon. Seryoso ang tono ni Lito. Pagkatapos ng lahat, si Yangtze ay maaaring nasa panganib anumang oras. Hindi niya mabitawan ang kanyang bantay. Galit ka ba? Kailangan mo akong sundan kahit saan ako magpunta, pero hindi ko sasabihin sayo. Bye-bye. Inip na ibinaba ni Yangtze ang telepono. Kumunat ang noo ni Lito. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Yangtze, tumawag ba ang boyfriend mo para bantayan ka? Nakangiting tanong ng isang babae. Napakunot ng noo si Yangtze at sinabing, anong boyfriend? Matagal na pala tayong hindi nagkikita pagkatapos ng graduation. Bakit mo ako pinuntahan ngayon? Ang babaeng ito ay tinawag na Janet Chen, at kaklase niya sa kolehiyo si Yangtze. Gayunpaman, hindi na sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa mula noong graduation, na naging dahilan ng pagkalito ni Yangtze. Ngumiti si Janet at sinabing, dahil birthday mo ngayon. Nagrente kami ng villa at nagdaos ng birthday party para sa iyo. Salamat. Ang ganda mo. Bagamat kakaiba ang pakiramdam ni Yangtze, hindi niya ito masyadong inisip. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan sa isang malayong villa. Sa pamumuno ni Janet, pumasok si Yangtze sa villa. Janet, di ba sabi mo may party ka? Bakit walang tao? Sa pagtingin sa bakanteng silid, si Yangtze ay medyo nalilito. Nagbuhos si Janet ng isang basong tubig at inilagay ito sa kamay ni Yangtze. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi pa dumarating ang lahat. Uminom ka muna ng isang basong tubig. Medyo nauhaw din si Yangtze, kaya humigop siya at naramdaman niyang medyo kakaiba ang lasa ng tubig, kaya ibinaba niya ang tasa. Hindi niya napansin na may sumilay na pagngisi sa mukha ni Janet. Pagkatapos nun, umupo siya sa sofa at naghintay.
Biglang bumukas ang pinto at may pumasok. Nang makita niya ang tao, sumimangot si Yangtze. Rudy Gao, bakit ka nandito? You are not welcome here. Si Rudy ay may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang teritoryo ko. Bakit hindi ako makakapunta? Ano? Nang marinig ito, nagkaroon ng masamang pakiramdam si Yangtze. Tumingin siya kay Janet. Anong kalokohan ang nangyayari? Ngumiti si Janet at sinabing, Yangtze, mahal na mahal ka ni Master Gao. Hindi mo ba siya mabibigyan ng isa pang pagkakataon? So nakipagtulungan ka sa kanya para lokohin ako. Galit na sabi ni Yangtze. You really don't know what's good for you. It's your blessing na habulin ka ng napakahusay na lalaki gaya ni Yang Gao. Bakit ka nagpapanggap na puro? Marahas na pinagalitan ni Janet, at ang buong mukha niya ay medyo nagbago. Tumayo siya at naglakad papunta kay Rudy, hinahaplos siya na parang ahas. Mahal, maganda ang ginawa ko diba? Hinawakan ni Rudy ang kanyang mukha at nakangiting sinabi, oo, isasama kita bukas para bumili ng sports car. Salamat, Young Master Gao. Hinalikan ni Janet si Rudy sa mukha. Janet, hindi ko akalain na napakasama mo. Niloko mo pa ang mga kaklase mo para sa isang sports car. Galit na galit si Yangtze, at ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang palad. Alam niyang peke ang tinatawag na birthday party at walang ibang dadating. Napakadelikado ng lugar na ito. Kinailangan niyang umalis kaagad. Sa pag-iisip nito ay agad siyang tumakbo palabas. Ngunit pagkaraan ng 2 hakbang, marahan siyang natamba. Yung baso ng tubig. Nanghina ang buong katawan niya at biglang naalala ang baso ng tubig na ibinigay sa kanya ni Janet nang pumasok siya sa pinto. Lumapit si Janet sa kanya, tinakpan ang kanyang bibig, at nakangiting sinabi, masyado kang matalino. May laman ang basong tubig na iyon. Lumiit ang mga mata ni Yangtze. Ano ito? Malamig na ngumiti si Janet. Ito ay isang magandang bagay na makapagpapahirap sa iyo upang pasayahin ang mga lalaki. Kabanata 518. Masyado ka nang lumayo. No, I have to leave. Nagpumigla si Yangtze na tumayo, nalaman lamang na mahina ang kanyang mga kamay at paa at nagsimulang uminit ang kanyang katawan. Dalhin mo siya sa kwarto sa taas. Mag-ingat ka. May malaking regalo ako sa boyfriend niya. Kinuha ni Rudy ang kanyang mobile phone mula sa bag ni Yangtze at ginisyon. Si Yangtze ay natigilan at biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam. Bakit mo siya hinahanap? It's none of his business. Haha, he dares to touch my woman. He can't live in this world. Pinitik ni Rudy ang kanyang mga daliri, at pumasok ang ilang lalaking nakaitim at isang matandang lalaki na kulay abo. May isang taong tinatawag na Lito na darating mamaya. Huwag kang magsalita ng kalokohan kapag nakita mo siya. Bugbugin mo lang siya hanggang mamatay. Tumango ang matandang naka-gray na roba. Huwag kang mag-alala, young master. Ordinaryong tao lang siya. I can send him to the West Heaven with one move. Umiling si Rudy. Hindi. Gusto kong pahirapan mo siya ng dahan-dahan at hayaan siyang mamatay sa sakit. Nga pala. Kinuha ni Rudy ang isang remote control at pinindot ito. Agad na umilo ang malaking screen sa sala. Nasa screen ang monitor ng kwarto sa itaas. Yangtze, si Lito ay nakahiga sa sahig na parang patay na aso at masasaksihan mo kami ng pagtatalik. Nakakatuwang isipin iyon. Sabi ni Rudy na may pananabik, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagnanasa. Hayop ka. Nanginig si Yangtze at dinala ni Janet sa itaas. Sa oras na ito, si Lito ay nakaupo na naka-cross-legged sa kama sa bahay ni Yangtze. Upang maibalik ang sigla ni Carlito, nakakonsumo siya ng maraming enerhiya, kaya kinailangan niyang maglaan ng oras upang magtanim. Biglang tumunog ang phone sa gilid. Kinuha niya ito at nakitang tawag iyon ni Yangtze. That's strange. Bakit bigla mo akong tinawagan? Pinindot ni Lito ang answer button. Haha, Lito, tama ba? Nanggaling sa telepono ang madilim na boses ni Rudy. Halos sa isang iglap, ang katawan ni Lito ay sumabog sa ginaw. Nasaan si Yangtze? Haha, ayos lang. Siya ang magiging babae ko ngayong gabi. Pagmamalaki ni Rudy. Kung gusto mo kaming hanapin, pwede kang pumunta sa number 12 Villa sa garden. Kung hindi ka pupunta, di bale. Hahayaan kong maranasan ni Yangtze ang pakiramdam ng pagiging babae. Puno ng nakakalungkot na ngiti ang mukha ni Rudy. Gayunpaman, ang boses ni Lito ay hindi nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Sa halip, ito ay isang serye ng mga abalang chatters. Halos sa sandaling malaman niya ang address, agad na umalis si Lito. Makalipas ang kalahating oras, tumayo si Lito sa pintuan ng villa. Sa pagtingin sa maliwanag na villa, pinaikit niya ang kanyang mga mata at naglabas ng malamig na liwanag.
Sinabi sa kanya ni Rudy ang address. Obviously, wala siyang magandang intensyon. Natatakot siya na may mga master na nakatambay sa malapit. Ngumisi siya at humakbang papasok ng villa. Sa sobrang lakas, sinara ang pinto ng villa. Pagkapasok ni Lito, nakita niya ang malaking high-definition na screen sa dingding sa gitna ng sala. Si Yangtze ay nahiga sa kama, kalahating nakapikit ang kanyang magagandang mata, at patuloy na iniikot ang kanyang katawan. Tumayo si Rudy sa tabi ng kama at tiningnan siya ng may pagnanasa, na para bang may hinihintay siyang isang bagay. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa camera, at puno ng provocation ang kanyang mga mata. Haha Yangtze, sumigaw ka mamaya para marinig ng mabuti ng boyfriend mo. Kumalat ang boses niya sa speaker hanggang sa sala sa unang palapag. Naningkit ang mga mata ni Lito. Si Rudy ay isang bastos lang. Paakyat na sana siya sa itaas ay biglang sumulpot ang 6 na lalaking nakaitim at humarang sa daanan niya. Isang martial arts practitioner na kakapasok pa lang sa inner strength ay nang ahas na harangin ang daan ko. Ngumisi si Lito. Nagkatinginan ng 6 na lalaki at saka ngumisi. Boy, ang bata mo pa, pero ang daldal mo. Inutusan ako ni Young Master na huwag ka munang magpatalo para ma-enjoy mo ang eksena nila ni Miss Jiang. Puputulin na natin ang iyong mga kamay at paa sa lalong madaling panahon. Maging masunurin at masisiguro kung mas mababa ang paghihirap mo. Mayabang na sabi ng lalaking nakaitim. Nagyelo ang mukha ni Lito. Kayo lang. Nang matapos siyang magsalita ay naging anino siya at sinipa ang nasa harapan. Nang makita ito ng iba, natigilan sila. May skills talaga siya. Hindi tumigil si Lito. Naglakad siya pasulong, hinawakan ng 2 kamay ang leeg ng 2 lalaki, at binali. Nang makita ito ng natitirang 3, nagbago ang kanilang mga mukha at mabilis silang umatras. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, 3 pilak na karayom iyan a negation section, negation a feminine ordinal indicator ng bumaril sa kanilang mga templo. 3 bangkay ang agad na lumitaw sa sahig. Agad siyang umakyat at naglakad patungo sa isang saradong kwarto. Pagdating pa lang nila sa pinto, bumungad sa kanila ang isang malakas na hangarin ng pagpatay. Naalarma si Lito. Umiwas siya sa kamay ng matanda na may kulay abong damit na may biglaang pagkislap. Humph! Martial arts practitioner ka rin pala. Hindi ko inaasahan na minamaliit kita. Nagulat ang matandang nakasuot ng kulay abong robo at tumingin kay Lito ng may panghahamak. Masyado pa siyang bata. Kung ang kabilang partido ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ganoong bilis, maaaring matakot siya. Kaya lang sa murang edad, gaano man siya kalakas, hindi siya magiging ganoon kalakas. Gayunpaman, pinalakpakan ni Lito ang kanyang mga kamay at sinabing may paghamak, siya ay isang guro lamang. Paano siya makakapagtrabaho para sa isang halimaw na tulad ni Rudy at makikipagtulungan sa kanya upang gawin ang mga ganitong karumal-dumal na bagay? Ito ay talagang isang insulto sa titulong guro. Sa palagay ko, kahit gaano kakalakas, aso ka lang ng Gao family. Umiling si Lito at bumantong hininga ng may panghihinayang. Ang mga mata ng matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo na damit ay lumiit ng husto, at ang kanyang mga salita ay tumpak na tumapak sa kanyang buntot. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, bata. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Ang matandang lalaki na nakaabo na damit ay sumugod na may isang hakbang na palaso at hinigpitin ang kanyang palad. Isang puting puwersa ang bumaril mula sa kanyang palad na parang palaso. Hindi umiwas si Lito, ngunit ganoon din, pinalo niya ang kanyang palad. Sa isang malakas na putok, kumalat ang isang malakas na alon ng chi, at ang mga nakapaligid na pinto ay direktang nawasak, at ang sahig ay itinaas din. Ngumisi ang matandang nakasuot ng kulay abong damit at sinabing, sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Karapat-dapat kang mamatay. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ikaw ay. Puno ng pagdududa ang kanyang mukha sa buhay. Pinandilatan niya si Lito na puno ng takot ang mga mata. Laking gulat niya nang matuklasan na ang panloob na lakas ni Lito ay malayo sa kung ano ang maaari niyang panlaban. Lumipad pa atras ang matandang nakasuot ng kulay abo na damit at tumama sa dingding, nagluwa ng isang subo ng dugo. Naabot mo na ba ang antas ng Great Master? Nakatitig siya kay Lito nang may takot. Haha, sa paningin ko, wala sa Great Master. Tumawa si Lito at hinawakan ang palso ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Isang mabangis na puwersa ang sumugod sa katawan ng matanda. Anong ginagawa mo? Nang mapagtanto niya kung ano ang gagawin ni Lito, ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong roba ay napasigaw sa takot. Gayunpaman, huli na. Sa sunod-sunod na tunog ng kaluskos, nabasag lahat ang mga litid at sisidlan ng matanda. Sa kwarto.
Nakahiga si Yangtze sa kama na may magugulong damit. Pinunit niya mag-isa ang mga damit na iyon dahil mainit at tuyo ang buong katawan niya. Sa kawalan ng ulirat, bamulong siya, Lito, huwag kang pupunta. Gusto kang patayin ni Rudy. Ayokong malagay ka sa gulo. Nagsimulang habarin ni Rudy ang kanyang damit at nakangiting sinabi, Yangtze, it's about time. Siguradong disabled ang boyfriend mo. Ipakita natin sa kanya ang live broadcast sa lalong madaling panahon. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto mula sa labas dahil sa malakas na ingay. Ano? Nagmura si Rudy at lumingon. Biglang huminto ang boses niya. Sa ulap ng usok at alikabok, si Lito ay nakatayo sa pintuan na may malamig na mukha. Sa kanyang kamay ay isang matanda na nakasuot ng kulay abo na tila isang patay na aso. Kabanata 519. Biglang nanghina ang mga mata ni Rudy at bumuhos ang malamig na pawis sa buong katawan niya. Kahit na ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay hindi katugma kay Lito, kaya hindi na niya kailangang lumaban. Huwag kang lalapit, baka papatayin ko siya. Kinuha ni Rudy ang isang kutsilyo mula sa kung saan at direktang idiniin ito sa lalamunan ni Yangtze. Isang patak ng dugo ang bumagsak mula sa kanyang puting nyebe na balat. Nagdilim ang mukha ni Lito. Bitawan mo siya. Sa ganoong sitwasyon, kahit na sa kanyang bilis, hindi siya lubos na nakatitiyak na may iligtas niya si Yangtze. Kung gusto mong pakawalan ko siya, kaya mo. Bitawan mo ang kulay abong damit at saka sirain ang kanang kamay mo. Mabangis na pagbabante si Rudy. Hindi, Lito, umalis ka na. Umiling si Yangtze. Hindi man lang siya nilinga ni Lito. Sa halip, malamig niyang tinitigan si Rudy at tumango. Okay. Pagkatapos, itinapon niya ang matanda na nakasuot ng kulay abo, itinaas ang kaliwang kamay, at binali ang kanang balikat. Basag. Sa tunog ng pagbitak ng mga buto, ang buong kanang braso ni Lito ay walang lakas na bumababa. Are you satisfied? Let go of her. Malamig niyang sabi. Tumawa si Rudy at sinabing, hindi ko akalain na ganito kakatapang. Magaling. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang malakas na layunin ng pagpatay ang biglang dumating mula sa likuran ni Lito. Anak, pumunta ka sa kamatayan. Ang matandang lalaki na naka-gray na roba ay naubos ang lahat ng kanyang panloob na lakas, at isang sabog ng hangin ang bumaril sa likod ni Lito. Fu! Lumuhad si Lito sa isang tuhod, may bakas ng dugo na dumaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Natambo din ang matandang nakasuot ng kulay abong damit. Natawa siya at sinabing, Boy, you are still too young. You don't understand the principle that war is fair in war. Nang makita ang eksenang ito, labis na nasasabik si Rudy. Dumiretso siya kay Lito at sinipa ito sa balikat. Boy, hindi ka ba napakagaling? Show me another awesome. Naglakas loob kang magnakaw ng babae sa akin. Ano ka ba? Ngumiti siya ng malazwa. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon. Gusto kong panoorin mo ang pinakamamahal mong babae na nagsasaya sa ilalim ko at marinig kung gaano siya kalakas na sumisigaw. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad patungo kay Yangtze. Puno ng luha ang mukha ni Yangtze. Hindi niya inaasahan na sasaktan ni Lito ang kanyang sarili para protektahan siya. Natouch siya at medyo na-guilty. Hindi siya dapat naging ganito ka-cold sa kanya. Gayunpaman, huli na para sabihin ang anuman. Nang makita si Rudy na naglalakad ng hakbang-hakbang, ang puso ni Yangtze ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa oras na ito, nagkaroon na ng bisa ang gamot. Ang kanyang katawan ay tila gumagapang sa hindi mabilang na mga langgam. Isang matinding pagnanasa ang nag-alab sa kanyang puso, at halos hindi niya ito mapigilan. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaang sirain ng gayong tao ang kanyang kawalang kasalanan. Pumikit siya at handang kagatin ang dila para magpakamatay. Haha! Biglang may nanunuyang boses. Natigilan si Rudy, lumingon, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha. Nakita niya si Lito na dahan-daang tumayo na may malamig na aura. Ang kanyang katawan ay puno ng pamatay na layunin, at ang kanyang mga damit ay nabalisa ng lumalakas na puwersa, na nagpang-inig sa lahat ng naruroon. Si Janet, na nakatayo sa isang tabi, ay hindi napigil ang manginig. Ay, halimaw ba ito? Ayos ka lang. Gulat na tinitigan ni Rudy si Lito. Ang mukha ni Lito ay puno ng panunuya. Kung hindi ko lampoy ang sarili ko, hindi mo bibitawan si Yangtze. Ang walang isip mo. Natigilan sandali si Rudy at biglang naintindihan. Ninatngat niya ang kanyang ngipin at sinabi, How dare you trick me? Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang leeg ay hinawakan ni Lito. Go Ned man. Tulungan mo ako. Naramdaman ni Rudy na hindi siya makahinga, at namula ang kanyang mukha. Laking gulat din ng matandang nakasuot ng kulay abong damit.
Ngayon pa lang, nagawa pang tumayo ni Lito matapos siyang matamaan. Gayunpaman, nang malapit na niyang tipunin ang kanyang panloob na lakas, si Lito ay pumutok sa kanyang palad. Isang puting talon ang bumaril, at naputol ang dalawang kamay ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Ang kamay ni Lito ay biglang nagpuwersa, at ang leeg ni Rudy ay gumawa ng kaluskos, na para bang ito ay agad na masisira. Hindi mo ako mapapatay. Bibigyan kita ng pera. Kahit gaano karami ang gusto mo. Mabilis na humingi ng awa si Rudy. Ngumisi si Lito. Ayoko ng pera. Gusto ko ang buhay mo. Hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawala ng Gao family. Hanggat narito ka, kahit tumakas ka sa Kunlun Mountain, hahabulin ka nila. Malakas na pagbabante ni Rudy. Nang marinig ito, napangiti si Lito. Haha, nagbago na ang isip ko. Hindi kita papatayin. Nang marinig ito, biglang nakahinga ng maluwag si Rudy, iniisip na ang kabilang partido ay natatakot sa paghihiganti ng pamilya Gao. Anak, matalino ka. Hayaan mo akong lumuhad para humingi ng tawad. I'll consider sparing your life. Gayunpaman, umiling si Lito. Hindi pa ako tapos. I don't want to kill you. I have another gift for you. Pagkatapos noon, pinasok niya ang isang tableta sa bibig ni Rudy at pinilit itong kainin. Ano? Anong binigay mo? Napasigaw si Rudy sa takot. Ngumiti si Lito. Don't worry. It's not poison. It's something that can make you happy. Bigla na lang, naramdaman ni Rudy ang init sa kanyang tiyan, at ang kanyang matinding pagnanasa ay napakalaki. Lumakad muli si Lito kay Janet, hinawakan ang kanyang lalamunan, at pinakain siya ng mga table tasks. Pagkatapos nito, hiniling niya sa matanda na nakasuot ng kulay abo na kunin ang elixir. Sa huli, binuhat niya si Yangtze at ninisyon si Rudy. Ito ay isang espesyal na binuo na elixir. Ito ay hindi titigil sa mga pagnanasa ng mga tao hanggang sa sila ay maubos. Tangkilikin ito. Pagkatapos noon, isinara niya ang pinto at umalis kasama si Yangtze. Lito. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Si Yangtze ay hindi mapakali sa mga bisig ni Lito. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa kanyang leeg na parang ahas, at ang kanyang ulo ay sumandal sa kanyang dibdib. Ang kanyang walang kamali-mali na mukha ay puno ng kaakit-akit na kulay rosas, at ang kanyang magagandang mata ay mamasamas. Blurred ang ekspresyon niya na sobrang nakakaakit sa kanya. Marahas na gamulong ang Adam's apple ni Lito. Ang malaking kamay nito ay pumulupot sa kanya habang binibilasan niya ang kanyang lakad. Nang bumalik siya sa bahay ni Yangtze, siya ay ganap na walang malay, at ang kanyang mga damit ay pinunit niya. Gusto ko. Sa sandaling hinaila siya ni Lito, sinunggaban siya nito at tinakpan ang bibig nito ng bibig niya. Naramdaman ng malamig at malambot na labi, sumikip ang ibabang bahagi ng tiyan ni Lito, at naramdaman niyang halos mabaliw na siya ng halimaw na ito. Yangtze, huminahon ka. Walang magawa niyang sabi at nagmamadaling huminga ng malalim para pigilan ang alon sa puso niya. Walang pakialam si Yangtze. Sa halip na bumitaw, humihingi siya ng isang paglapit. Naramdaman ni Lito na umakyat ang kanyang dugo sa kanyang ulo ng may malakas na putok. Idiniin niya si Yangtze sa dingding at hinalikan siya ng baliw. Buho! Binubuli mo ako. Umuungol si Yangtze. Ang kanyang sigaw ay gumising kaagad kay Lito. Mabilis siyang umatras at tinakpan ng palad niya ang puso niya. Paumanhin sa pagkakasala. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tinulungan siyang iwaksi ang droga sa kanyang katawan. Makalipas ang 15 minuto, dahan-daang iminulat ni Lito ang kanyang mga mata, at medyo namutla ang kanyang mukha. Si Yangtze ay tahimik, ngunit ang kanyang katawan ay mainit pa rin. Napabuntong hininga si Lito at umiling. Malakas talaga ang gamot na ito. Parang hindi lang ito makakaasa sa lakas ng loob. Maaari lamang itong hugasan ng malamig na tubig. Tinulungan niya si Yangtze sa kanyang kwarto sa itaas. Kabanata 520. Sa banyo. Ang damit ni Yangtze na pinunit niya, at nakasuot lang siya ng pink na lace na panloob. Kumalma ka, huminahon ka. Tahimik na nagpahiwatig si Lito sa kanyang sarili, pagkatapos ay binuksan ang gripo at pinuno ang bathtub ng malamig na tubig. Well, kung matino ka na, maaari kang pumasok at kumuha ng paniki. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at sinabi. Gayunpaman, si Yangtze ay direktang sumandal sa kanyang mga bisig at hindi natinag. Well, as expected, kailangan mo pa akong umasa. Nilinis ni Lito ang kanyang lalamunan at dinala siya sa bathtub. Pagkatapos magbabad ng 1 oras, kasabay ng tulong ni Lito para mawala ang epekto ng droga, unti-unting bumalik sa normal ang temperatura ng katawan ni Yangtze. Kanina pa siya sobrang excited, pero ngayon ay pagod na pagod siya at nakatulog. Basang-basa na ang damit ni Lito.
Sa pamamagitan ng manipis na tela, naramdaman niya ang malambot na katawan ni Yangtze. Gayunpaman, wala siyang ginawa para tumawid sa linya. Binuhat na lang niya, pinunasan ang mukha, at inihiga sa kama. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, ang lahat ay naging itim sa kanyang paningin at siya ay nahimatay. Kinaumagahan. Halos gising pa si Lito nang maramdaman niya ang malambot na katawan sa kanyang mga braso. Hindi niya naisip na ito ang Ning City. Ang alaala ni Lito na ang taong nasa kanyang mga bisig ay si Joan Leng, kaya natural niya itong hinawakan sa kanyang mga braso. Ang araw ay sumisikat sa aking puwet, tamad na uod, bumangon ka. Tumingin siya sa maliwanag na bintana at hinampas ang puwitan ng babae sa kanyang mga braso. Ah! Isang mahinang sigaw ang narinig. Nang marinig ang boses na ito, si Lito ay natigilan sandali, at pagkatapos ay lumabas ang isang ulo mula sa kubrekama. Nagtama ang kanilang mga mata. Tahimik ang buong silid, at tila nagyelo ang hangin. Kakagising lang ni Yangtze. Siya ay ganap na plain-faced. Kasing ganda ng balat niya, puti at pink. Ang kanyang malinaw na hugis almond na mga mata ay dilat na dilat, at ang kanyang mahahabang pilik mata ay nanginginig. Natulala siya at nabigla. Talagang natutulog siya kasama ang poloka na ito. Nang makitang si Yangtze ay sisigaw ng malakas, direktang tinakpan ni Lito ang kanyang bibig. Huwag kang sumigaw. Kung hindi, sasampalin talaga kita. Sa tuwing naiisip niya ang malakas na sigaw ng isang babae, pakiramdam niya ay sumasakit ang kanyang utak. Ang mga mata ni Yangtze ay mabangis, at kinagat niya ang kanyang kamay. Mapahamak ito. Napasigaw si Lito at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Sa pagtingin sa dalawang maayos na hanay ng mga marka ng ngipin sa kanyang kamay, hindi siya nakaimik at sinabing, ikaw ay isang bastos na dog. Sinipa ni Yangtze ang baywang ni Lito. Natigilan si Lito at nahulog sa kama. Umupo si Yangtze. Nadulas ang kubrekama, inilantad ang malaking bahagi ng kanyang balat na puti nyebe. Bastos ka. How dare you take advantage of the situation and wasak my innocence? I'm going to die. Ang kanyang mga mata ay namumula, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono. Hindi, bago ako mamatay, kailangan kitang patayin, bastos ka. Hindi niya pinansin na naka-underwear lang siya. Dinampot niya ang vase sa kama at akmang ihahagis sa kanya. Tumigil ka. Nabalisa si Lito at biglang nakaramdam ng tamis sa kanyang lalamunan. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Kahapon, upang patayin ang matandang naka-gray na damit sa isang galaw, pinilit niyang gamitin ang nasirang panloob na lakas. Maya-maya ay sinampal siya ng matanda na naka-gray na roba. Bilang karagdagan, tinanggal niya ang epekto ng droga para kay Yangtze ng gabing iyon, kaya pagod ang kanyang katawan. Nang makita si Lito na nagsusuka ng dugo, tumigil si Yangtze sa paghagis ng florera at sumimangot. Ano bang problema mo? Lumuwa si Lito ng isang subo ng dugo, pinunasan ang gilid ng kanyang bibig, at walang magawang sinabi, Yangtze, pag-isipan mo itong mabuti. Iniligtas kita kagabi. Kung hindi ka magpasalamat, huwag mo akong gantihan ng kabutihan, okay? Ipinikit ni Yangtze ang kanyang mga mata at maingat itong inalala. Parang totoo. Kung ganoon. Bakit tayo magkasamang natutulog? Asan ang damit ko? Naghihinala pa rin siya. Napabuntong hininga si Lito. Ikaw na mismo ang naghubad ng damit mo. Sabay tayong natutulog, nahimatay ako kagabi. Nasugatan ako dahil gusto kitang iligtas. Talaga. Unconsciously lumambot ang tono ni Yangtze, at ibinaba niya ang vase sa kanyang kamay. Mabilis niyang binalot ang sarili ng kumot, bumangon sa kama, at tinanong siya, gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi, ako mismo ang gagawa. Tumayo si Lito, tumalikod, at aalis na sana nang biglang nanlambot ang kanyang mga paa. Mabilis na lumapit si Yangtze para tulungan siya. Nakadikit ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Agad na namula si Yangtze, ngunit wala siyang sinabi. Napabuntong hininga si Lito sa kanyang puso, sa kasong ito, sulit na masugatan. Pagkatapos tulungan si Lito pababa, kinurot ni Yangtze ang kanyang baywang at sinabing, magpahinga ka muna. Ipaghahanda kita ng almusal. Nagtaas ng kilay si Lito, puno ng hinala. Sigurado ka bang kaya mo? Humph, pagkain lang ito, di ba? Sa katalinuhan ko, pagkain ay wala. Ngumuso si Yangtze at mayabang na sinabi. Umakyat muna siya sa taas para magpalit ng damit, at saka pumunta sa kusina para magsimulang magluto. Naka-cross-leg si Lito sa kama. Malapit na siya sa gulo, ngunit nang marinig niya ang tunog ng kusina, pakiramdam niya ay may mali. Pumunta siya sa pinto ng kusina at kumatok dito. Hoy, kaya mo ba? Parang sinisira mo ang bahay. Kalokohan, umalis ka. Ang naiinip na sagot ni Yangtze ay nagmula sa loob. Umiling si Lito. Aalis na sana siya, may naamoy siyang amoy na sunog.
Kasabay nito, ang sigaw ni Yang ay nanggaling sa kusina. Walang pag-aalinlangan, sinipa niya ang pinto, nalaman niyang nasusunog na pala ang kawali sa kalan. Si Yang ay may hawak na sandok at nagtatago sa isang sulok sa takot. Mabilis na pinatay ni Lito ang kalan at tinakpan ito ng takip. Hindi nagtagal ay namatay ang apoy. Sa pagtingin sa dalawang bola ng itim na bagay sa palayok, napakunot ang noo ni Lito. Ano ito? Bulag ka ba? Pritong itlog yan. Galit na sabi ni Yang. Sumulyap si Lito sa kusina, na parang bagyo. Umiling siya at itinulak si Yang palabas. Yang, alang-alang sa ating kaligtasan, bawal kang pumasok sa kusina sa hinaharap. Pagkatapos nito, kinuha niya ang sandok mula sa kamay ni Yang, iginulong ang kanyang manggas, at nagsimulang magluto sa kaldero. Sa pagtingin sa abalang figure ni Lito sa kusina, sa hindi malamang dahilan, ang puso ni Yang ay lubhang naantig. Dahil dito ay sumakit ang kanyang ilong, at nagkaroon siya ng salpok na umiyak. Ang pakiramdam na ito ay tinawag na tahanan. Maagang namatay ang kanyang mga magulang, at ang kanyang lolo ay gumagawa ng siyentipikong pananaliksik sa labas sa buong taon. Si Yang ay nag-iisa mula noong siya ay bata at bihirang maranasan ang lasa ng tahanan. Hindi niya inaasahan na ang unang taong magbibigay sa kanya ng ganoong pakiramdam ay si Lito. Kaya siya ang napili ni Lolo. Kinagat ni Yang ang pang-ibabang labi at medyo nalilito. Nang lumingon si Lito dala ang plato, nakita niya si Yang na nakasandal sa frame ng pinto at tulalang nakatingin sa kanya. Ngumisi siya. What's wrong? Nabighani ka ba sa luto ko? Bastos. Ngumuso si Yang, tumalikod at umalis. Ang simpleng pritong itlog at sinangag na kanin ay lalong matamis para kina Lito at Yang. Natapos kumain si Yang at nagkusa na maghugas ng pinggan. Inilabas ni Lito ang kahoy na pulseres na inukit sa kahoy. Nang lumabas si Yang sa kusina, lumapit si Lito. Ito ay para sa iyo. Ano ito? Sumimangot si Yang at tiningnan ito ng mabuti. Huwag mong sabihing bracelet ito. Congratulations, you got it right. Birthday mo kahapon kaya birthday gift ko. Ngumisi si Lito. Sinulyapan ni Yang ang bracelet na may panghahamak. Dati, hinding-hindi niya gugustuhin ang ganitong pangit. Pero kahit papaano, dinampot niya ang wooden bracelet. Kahit pangit, salamat. Malamig na sabi niya at aakyat na sana. Pinigilan siya ni Lito. Isuot mo na. Seryoso lalo ang tono niya, at napakaseryoso ng mga mata niya. Matigas niyang sinabi, hindi ka pinapayagang tanggalin ito sa hinaharap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yang. Bawal kong habarin in the future. Is this a confession of love?